Ganito na marahil mga kababayan, ang mangyayari kung ang rating mo ay negative na. Dahil maging mga kababayan, ang media na pinagkakatiwala ang media di umano mga kababayan dito sa ating bansa, ay wala nang tiwala mga kababayan sa pinagsasabi ng gobyerno. Akalain nyo mga kababayan hesitant itong mga miyembro ng NPC, Malacanang Press Corps mga kababayan, na paniwalaan itong pinagsasabi ni Claire Castro. Na okay lang daw ang presidente, gumaganda na daw ang kanyang feeling mga kababayan, gumaganda na daw ang kanyang kalagayan, at nagpapahinga lang. Pero subalit datapwat, iba ang nakuhang impormasyon ng media. Lalong-lalo na ang babaeng ito mga kababayan, dahil ang kanyang source mismo ay doktor pa. Nakatanggap kasi ng intel ang kanilang hanay daw mga kababayan na ito talagang si Marcos da Jr. ay seryoso ang kalagayan. Malala daw mga kababayan yung ginawa sa kanyang procedure at kanyang kondisyones na posible pang life-threatening. Wala natin kung anong procedure mga kababayan, pero yun daw ang natanggap nilang intel. Tapos itong babae pa mga kababayan, sinabi na doktor pa raw ang kanyang source mga kababayan. Panoorin nyo po Skip the event earlier this morning here in Malacanang, and Executive Secretary Hindi dumalo. Doon sa maraming tao mga kababayan, hindi dumalo. Frecto mentioned na in-advise po ng doctors na magpahinga po muna si 1 week daw. Can you provide us po Dahil babawasan muna daw mga kababayan ang kanyang kasipagan. ano po yung specific improvements sa kalusugan ng Pangulo based on the notes of his medical team? Ngayon po, umaten po siya sa oath-taking po. Ayun po, tingin po. Lukohin bang ulol mo? Meron kasing litrato mga kababayan na andun daw si Bangag. Tapos, ang nandun lang si Nartates na pinaano daw mga kababayan, pinasumpang ganyan. Wala nang ibang tao. Malay ba natin AI? Kami naman ang gagamit ng word ninyo. Baka AI lang din. Edited. Bakit hindi siya magpa-interview? Ng live mga kababayan, di ba? Ni General Natates Jr. Kaya masasabi po natin na gumaganda, umiigi, umaayos po ang kalusugan. Kaya hindi kayo pinagkakatiwalaan, Claire Castro, dahil sinungaling na kayo Liar mga kababayan, liar talaga. Grabe mang twist, grabe mang ulol. Tapos ang sabi pa ni Roque mga kababayan, pakinggan nyo later on sa Roque. Natatak Marcos sa talaga daw yan mga kababayan na hindi nila sinasabi ang kanilang kalagayan. Dahil nung si Marcos Sr., sinasabi nila, wala itong sakit si Marcos Sr. healthy o minor lang, tapos mayroon na palang lupus. Inuulit lang, didibangag ngayon. Matapos po siyang ma-diagnose ng doktor patungkol sa diverticulitis. Nahirapan ba sa pagtae? Kung ano-ano kasing pinapasok siguro dyan, ewan lang natin kung meron ba. Wala po ba siyang na-mention kung nakakaramdam po ulit siya ng mga pain or any pananakit sa katawan? Sa akin, personally po, wala po. Bakit sasabihin sa'yo personally? What? Ang nakakapagtaka lang dito mga kababayan, wala naman tayong pakialam dyan kay Marcos kung ano mangyari sa kanya. Wala tayong amor dyan mga kababayan. Hindi natin concern yung health concern niya. Ang sa atin lang, bakit pa magsisinungaling? Bakit itatago? One last lang, ma'am. Ang itsura ni Chucky, tingnan mo mga kababayan, itsura ni Chucky, May kumalat din po kasi na message yesterday to reporters saying the president's acute diverticulitis has deteriorated severely. Yan mga kababayan Yan ang intel na nakuha ng media. Ang kanyang acute diverticulitis. Saying the president's acute diverticulitis has deteriorated severely. Has deteriorated severely. Severe na daw mga kababayan. Nag-deteriorate. Due to drug use. Dahil sa droga. Baka yan ang dahilan mga kababayan, kaya ayaw nilang sabihin sa publiko. Gaya ng iniisip ng ilan. Dahil duda mga kababayan, pati media na nga duda. Dahil may kinalaman pala sa droga. Inumano ng cyst and showed clear sign of perforation which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. If not addressed immediately, pwede daw mag-lead to life-threatening mga kababayan na condition. How true is this, ma'am? Anong source natin yan? May mga survivor lang po, may mga naka-receive po sa iba sa amin from a unknown number. Unknown number. Unknown number yan, di unknown din. Fake news! As usual mga kababayan, fake news na. Pero yung isang babae mga kababayan, pakinggan nyo. Galing mismo sa doktor daw ang kanyang intel. Source niyan? So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. Fake news na naman.
Grabe no, ito si Claire Castro mga kababayan no, laging sinasabi, fake news. Lahat na lang mga kababayan, fake news. So, huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media. Dati-rati, yung mga issue ng corruption mga kababayan, laging sagot ni Claire Castro, fake news. Oh, ngayon mga kababayan, totoo. Nang walang hindi verified at walang ibang source. Ang problema kasi, Claire Castro, bakit dinatago ninyo, hindi bine-verify? Tapos mahilig pang mga kababayan, manloko. Alam ma'am, can we expect the president po na umattend ng mga activities outside the palace this week Oo. or next week? O dapat lang outside the palace para proof of life. Dahil kung sa palasyo malay ba natin in-edit lang yan. Sa ngayon po, hindi po natin masasabi. At ang sabi nga po ni E.S. Ralph Recto ay pinapa-relax muna ang ating Pangulo. Pero sabi po natin, Sobrahan lang nga yan sa relax. Wala nga yan tinatrabaho. Laki sa layaw nga mga kababayan, no? Tapos sobrang sipag daw. Diyos ko Lord, itong mga buwisit. umaten po siya ng activity ngayon. Nakakapagkaroon po siya ng private meetings. So, umiigi po ang kalusugan ng Pangulo. Umiigi na! Thank you. Reminder lang po, one question and one follow-up. Next po, Tuesday New, DZBB. Hi ma'am, follow-up lang po eto sa na. health condition ni Pangulong Marcos. Eto na ang sinasabi natin mga kababayan. May isang doktor. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, Mayroon siyang source ha? doktor po ito, Doktor! St. Luke's. So, Hala, sa St. Luke's. Patay tayo dyan. Iilan lang ang doktor sa St. Luke's mga kababayan. Ito, breaking the law na ito. Lagot itong doktor kapag nahuli ito mga kababayan. Nilabag niya ang privacy. Gayon pa man, lumabas na sa media, siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero Pero alam mo kung sino. ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan Oo nga, ang no? tunay niyang kalagayan since nag-aalala po ang lahat. Baka ang diagnosis mga kababayan is diverticulitis due to excessive drug use o ganyan mga kababayan na magre-reflect ang word na drugs. Kaya ayaw nilang ipalabas. Para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng anumang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang Konting sakit. Ilabas nyo daw mga ngayon. doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang pang activities katulad po ng oath-taking sa harapan Ang sabi ng ilan AI na naman, edited na naman. po mismo ni General Nagtates, makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, Malay ba natin? Doon sa palasyo lang yan hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi ba pwede mas makabubuti kung sila Oo mismo nga. ang magbigay ng medical bulletin? Dahil mas alam ng doktor Pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi Hindi ba serious yung nag-worsen na daw mga kababayan? Nag-deteriorate ang term ng media, nag-deteriorate. ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung ano ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Ay, nako. Hindi rin kami interesado. For your information, Claire Castro. Bahala kayo bangag dyan. Doktor ang nagsalita, ma'am. Oo, ayan. Mas reliable daw kung doktor ang nagsasalita, hindi ikaw. Clearing. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Hindi siya doktor. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. Ayan. Pero siya, katawan niya naman po yun. Katawan nyo yan. This is my body. Kaya nga, katawan niya yan, pero required by law na sabihin niya ang kondisyon ng kanyang katawan. Okay. Disclose Next question. niya. Maris. Wala kang laban dyan kay Claire Castro, reporter, dahil mapapalusot lang yung animal na yan. Selhali, TV5. Ito si morning. Clearing, no? Follow-up. Grabe talaga yes, mag-twist, you no? mentioned po na back to normal na yung activities ni PBBM, but it seems that he's still choosing which activities to attend. Una po, Tingnan nyo ang mga demeanor ng media, mga kababayan. Parang duda talaga sa pinagsasabi ni Castro. Ayaw nila maniwala na mga kababayan na andun na sa palasyo talaga Malacanang. Dahil, para
Iba sa kanila mga kababayan, naka-confine pa talaga. Paano po pinipili ng Pangulo yung event na dadaluhan niya? And paano natin pagtutugmain? Oh, bakit nung doon sa mga kababayan, sina Tatis lang, maliit lang na 5 lang siguro, 3 tao lang mga kababayan andun siya, pero doon sa maraming tao na dapat sana makikita mga kababayan na andyan talaga si Ngagba, okay lang siya. Wala siya. Back to normal. Oh. Nung mga nakaraan po kasi, nakita nyo naman po, magpupunta siya sa Antique. Tapos susunod sa Negros Occidental. Isang araw lang po yun. Tapos susunod po, may meeting sa hapon. So yun po ang sinasabi ni E.S. Ralph, kailangan medyo hinay-hinay. Hinay-hinay sa sipag. Pero hindi naman po talaga lahat. Bawasan doon sipag, hindi po mga kababayan. mapapahinto ang Pangulo sa pagtatrabaho. Kumikita Hindi nyo mapapahinto. Oh, grabing sipag, no? na kailangan po siya nagampanan ng mga private meetings What at mga the- ibang Welcome to the shit show, kababayan. Bangag Pilipinas. activities katulad po ng EDC meeting. Yan po ay pinupuntahan po Ay, na po. nako. Kasi for example, yung kanina ma'am, within the palace lang naman yung event. So why did the president decide Namimili siya. to skip the event kahit na nasa loob lang siya ng palace? Mahirap daw siguro i-edit. Oh, ang mukha. So ano po yung nagiging factors to decide na okay, pwedeng dumalo dito ang Pangulo, dito wag muna? Nasa prerogative na po ng Pangulo yon. Kung nararamdaman niya po na ito muna Dahil katawan daw niya yan Ang taray, mga kababayan. Katawan niya naman yan na ay dapat atinan muna ng mga alter ego ng Pangulo, yun po. Yun naman din po ang in-explain ni E.S. Ralph Recto. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ayun po. Next question po mula kay Mads Moratillo, Net25. Ano na naman yan? Hi, ma'am. Ma'am, kahapon nagkaroon ng meeting si Davao City Mayor Baste Duterte. Ay, Duterte na naman. Paborito na naman niya, mga kababayan. Claire Castro. Bakit? Anong ginawa ni Baste? And Chinese Ambassador to the Philippines, Chin Kwan. Yung Chinese ambassador na asar ang bangag mga kababayan na inaaway ni Tariela. Sa galit mga kababayan ng ng mga Chinese dito sa Bangag, Pilipinas. Andun na lang sila mga kababayan sa lugar ni Baste sa Davao City. Mabuti pa doon. Welcome na welcome sila mga kababayan. Wala tayong dapat inaaway mga kababayan inabansa. Inchik man yan o Amerika. Ganyan dapat mga kababayan ang pamahalaan. Pwede pong mahingi yung reaksyon ng Malacanang given na may issue ngayon yung Chinese Embassy regarding sa issue ng West Philippine Sea na nagkaroon ng meeting yung anak ng former president. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? Thank you. Wala magiging reaksyon ang Pangulo at ang Palasyo kung ano man ang ginagawa Walang magiging reaksyon ha. ng mayor ng Davao City. May kasabihan nga na tayo, no? Buntot niya, hila niya. Ano? Wala daw reaksyon pero buntot niya, hila niya. Hoy, ikaw ang may buntot, ungas. Maligno. Sungay nga, mayroon ka. Kung ginagawa niya, consequence niya po. Yung The Lord. balita na nagpunta raw Dito na tayo mga kababayan. Etong punto ni Attorney Harry Roque na etong mga Marcos talaga is notado na sinungaling mga kababayan, lalong-lalo na sa kalusugan dahil ginawa na nila yan dati Si Marcos Sr. mga kababayan, nagkasakit ng lupus, di ba? Ang sabi nila dati, okay lang siya. No need to worry. As if naman nag-worry tayo. Mas marami nga ang nagdalasal na hindi na makarecover dahil mga hudas hospital si Marcos Jr. at siya ay na-diagnose na meron siyang diverculitis. Diverticulitis. Na unang-una po, May T. yung taong bayan, may karapatan talaga para malaman kung anong estado ng kalusugan ng presidente. So paano na yun, Roque? Ang sabi ni Claire Castro, katawan niya naman yan Dapat siya ang daw mga kababayan, magdesisyon kung sasabihin niya ang kanyang sakit o hindi. Dahil marami daw fake news, sir. Siyempre, ang presidente, ang pinakamataas na opisyalis ng bayan at siyempre yung kalusugan niya ay magdedetermine kung kaya pa niyang gawin yung katungkulan niya bilang presidente. So, dapat talaga magkaroon ng transparency, no? Hindi gaya nung nangyari nung nagkasakit ang tatay niya na si Marcos Jr. Marcos na talagang Senior. meron ng kidney failure at kung ano ng sakit. Mayroon Tinatago lupus. pa, no? At pilit lang talagang binubuhay ng mga panahon na yun. No? Yun pala mga kababayan, may pinagmanahan talaga itong si Bangag. So, Liar. sakit ata ni Marcos Jr. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. na itinago nila sa Or the same person. no? Dahil ayaw nila na
malaman na malapit na pwede nang pumanaw yung kanyang ama noong mga panahon na yon, dahil kapag pumanaw nga, paano pa mangyayari? Talagang yung mga panahon na yon ay talagang ayaw na sa kanya ng taong bayan. So nagpupumili. Now, itong diverticulitis, ito po isang Colitis. gastrointestinal disease. No? Now, ako naman, hindi doktor, pero tinitignan ko yung Mayo Clinic. Ang sabi naman ng Mayo Clinic talaga, kapag ikaw ay matagal nang gumagamit ng cocaine, yung gastrointestinal diseases ay po pwedeng mangyari. Pero syempre, ang mga pinaka-epekto ng paggamit ng cocaine, lalo na long term, ang pinakamasama dyan ay sa puso. Kasi nga, para magkaroon ng high, talagang pinabibilis yung tibok ng puso. No? So, ang pinaka-epekto niyan ay pwedeng magkaroon ng heart attack, pwedeng magkaroon ng stroke, pwedeng magkaroon ng blood clot. No? Yan yung mga physical. At saka yung gastrointestinal. Yan nga yung rinireklamo ngayon ni Marcos Jr. No? Ngayon, bukod pa dyan, syempre yung estado ng pag-iisip. Pwedeng magkaroon ng paranoia, pwedeng magkaroon ng detachment from reality. Paranoia. At tingin ko, yan naman ngayon ay nakikita rin natin sa pagkatao, sa pag-iisip ni Marcos Jr. dahil hindi na niya naintindihan kung ano nangyayari sa kanyang kapaligiran. So, alam niya, hindi na niya alam na talagang nagdudusa na yung mga taong bayan. Halos sa mahigit pa sa kalahati ng ating mga mamamayan ay talagang naghihirap na at saka walang patigil nga ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero siya parang walang problema sa mundo. Parang wala lang. Singot-singot. Singot! Na talagang, yan po talaga epekto ng cocaine, no? Kaya nga po yan, pinagbabawal. Hindi ko nga maintindihan bakit itong mga mayayaman naman pinagbabawal. Ang sinasabi nila kasi natural daw yung cocaine, galing daw yan sa halaman, kaya ginagamit nila. Hindi nila alam na talaga ikamamatay po talaga yan. Yan po. Pero hindi gaanong kagaya ng sa shabu, mga kababayan. Pero ganun pa rin. Parang mabubuang ka pa rin, mga kababayan. Mababaliw ka pa rin. Parang mawawala ka sa iyong... Hindi na talaga, mga kababayan, matino. Bangag ka na. Mababangag ka na. Totoo niya. At ako naman bilang Kristiyano, hindi ko po pinagdadasal na may mangyari sa ating presidente dahil yan po isang kasalanan. No? Pero yun nga po, nasa Biblia rin yan, na ating katawan ay templo ng Panginoon, kinakailangan alagaan, at lahat. Pero hindi natin masisisi, mga kababayan, Hindi natin masisisi ang mga tao kung maghangad man ng hindi mabuti kay bangag, mga kababayan. Dahil ano ba ginagawa nitong bangag, mga kababayan, sa ating bansa? Malala pa sa pag-wish na disgrasya siya, mga kababayan. Talagang deliberately ang pagwasak niya sa Pilipinas. Ang umaabuso, lalong-lalo na sa paggamit ng pinagbabawal droga ng gaya ng cocaine, ay magbabayad at mapaparusahan. So sa akin magbabayad ngayon, ka. ang pagbibigay ng health bulletin kay ng Bangag. Claire kasi inamin. Wala. Yung media, Roque, alam nyo ang media, ayaw na maniwala kay Claire Ring. Tago, no? Alam mo, sa tingin ko, kung pwede nilang itago yan, itatago. Pero dahil nga kinailangan ng dalhin sa ospital at hindi naman siya po pwede madala sa ospital na walang nakakaalam dahil syempre napakadaming PSG niyan para papunta ng ospital, sinabi na nilang katotohanan. Pero nag-isip po yung mga yan kung itatago muna at hindi. At ang sabi nila, hindi maitatago yan. Dahil alam nyo naman, no? Dahil ang St. Luke's naman, napakadaming mga pasyente niyan. At ang balita ay dun sa St. Luke's, Quezon City din nila kasi mas malapit nga yung St. Luke's, Quezon City sa Malacanang kesa yung St. Luke's sa BGC, no? Depende rin siguro kung sino yung doktor. Pero ngayon talaga, ang dapat na aminin ng Malacanang yung estado ng kalusugan dahil nga sa paggamit ng cocaine. Naku naman, no? Lahat naman ng tao titingin lang kay ChatGPT kung posible na yung kanya St. Luke's, Quezon City o Makati? sa karamdaman ay dahil nga sa cocaine, posible naman po yan dahil long-term effect talaga yan ng cocaine. At ang dapat malaman ng taong bayan, lalong-lalo na yung estado ng pag-iisip. Kaya pa ba niya talaga maging presidente? Hindi na talaga, mga kababayan. Kawawa ang bansa. Kaso nga lang, kapit ko, mga kababayan. Dahil talagang ang long-term use ng cocaine, nagkakaroon ka ng panibago o ibang bersyon ng realidad na parang malayo na sa realidad yung mga iniisip mo na nangyari sa iyo. Bangag ka na bangag ka na talaga, mga kababayan. Tignan nyo, talagang gusto niya makisali sa gera na wala namang kinalaman ng Pilipinas. Bakit natin babantayan ng Taiwan? Bakit tayo magpapakamatay sa mga Taiwanese? No? Bakit niya hinahayaang gamitin ang teritoryo natin ng mga dayuhan at bakit nga niya tayo kakalikarin sa gera na wala naman tayong kinalaman, no? Tapos Kakalikarin sa gera. Sabi ni President Trump, yung pangungurakot talaga. mag-negotiate
Bangag Jr., no? Pero Bangag. halos 20% taripa ang 1% off. 1%. sinisingil sa lahat ng pagpasok ng mga kalakal na binibenta natin sa Amerika, samantalang ang mga Amerikano hindi natin sinisingil ₱1. Yan daw yung napakagaling na negotiator. Napakagaling na negotiator para itangkili ang interes ng mga Amerikano kesa ng mga Pilipino. So tingin ko, since sila naman ay nagkaroon ng partial transparency dun sa karamdaman ni Marcos Jr., The Junior. kasama na yan sa health bulletin, talagang yung estado ng kanyang pag-iisip. At saka, Isa lang ang gusto nating malaman. Kung nagtitake nga ba ng dyan droga? naman, ulitin na naman natin, no, yung hair follicle test. Ay, alam na natin eh. Pero we need confirmation, mga kababayan, na magagamit natin sa korte. Scientific Test. Na confirmation. talagang hindi na maitatago Resulta talaga, mga kababayan, ng test. ang epekto ng cocaine. Lalabas at lalabas yan. So, ang akin na lang is bukod doon sa sinabi ni Marcos na talaga wala kasi nag-aalaga sa kalusugan niya. Paano naman may mag-aalaga sa kalusugan niya? Ilantaran daw ang paggamit na pinagbabawal na gamot dyan. Lantaran pa, no? Katibinag, doon sa tahanan nila sa Forbes Park, talagang ang mga bisita inaalok ng cocaine, no? Hindi Oh, you ba want sila some? nakakabagam- Oh. Putahe lang yan sa pagkain, parang aperitif, Mga potahing. parang appetizer, no, sa kanila. No? Ay, nako. Kaya yan po talaga ay Oh. gawain ng mga mayayaman, yung mga pinagbabawal. na Oy, gamot. hindi lahat na mayaman, no? Hindi lahat. Kagaya lang din ng mahirap na may addict, mga kababayan. Tao lang din yan eh. Mga siraulo lang talaga, mga kababayan, na. Parang appetizer, no? Pero yun nga ang problema kasi presidente na siya. Napabalita nang siya estudyante sa Inglaterra, na kilo-kilo ng cocaine ang binibili niya para sa Oh, mga kilo-kilo. Grabe, no? Grabe, no? Kilo talaga. kasama niya sa bahay. Pero mga panahon yun, hindi siya presidente. Siya ay estudyante. Wala siyang pananagutan sa taong bayan. At saka wala siyang mga problema na dapat bigyan ng solusyon, no, para sa taong bayan. Ang kanyang problema lang yung kanyang sarili, no? So, wala tayong pakialam yung mga panahon na wala siya sa gobyerno at siya gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Pero ngayong siya ay presidente, Oh, mayroon tayong pakialam, mga kababayan, dahil tayo ang magsasuffer sa mga consequences na bunga na kanyang mga bangag na desisyon. Ano ba yan? Yan ba ang gaganti niya doon sa tiwalang binigay sa kanya yung pagkakataon na ibango ng pangalan ng mga Marcoses? Yan pang igaganti. Ay, binangag. Ang talagang bisyo, dahilan na para bagang wala tayong presidente na in charge. Talaga naman po, tignan yung mga problema sa Pilipinas, ha? Parang wala talagang presidente. Pang-araw-araw na Kanya-kanyang problema. nakaw. Yung walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin. Yung problema ng traffic, yung problema ng korupsyon. Parang walang gobyerno. Kasi nga, may sariling mundo ang ating presidente. At yung sariling mundo na yan ay dahil nga sa pinagbabawal na cocaine. Hindi ko pa Ayan. maintindihan kung talagang hindi siya makatigil sa cocaine at gusto talaga niyang manatili dun sa make-believe world niya na nakikita lang niya kapag siya ay nasa influence ng cocaine. Nakakausap nga niya, no? Sinabi niya, mga kababayan, nakakausap niya ang kanyang tatay. Long conversation, mga kababayan, ang kanyang term, ha? I have a long and lengthy conversation still with my father. Yan, mga kababayan, ang sinabi niya. Lengthy conversation with my father. Pwede naman yun. Kung gusto talaga niya yan. Bangag. Ata na siya, no? So, Bangag. 60 anyos na ata siya. Pero ang kinakailangan niya, magbitiw. Wala eh. Kasi mga kababayan, ginawa na kasi niyang bisyo kasi, sabi nila, dapat tumigil na daw dahil matanda na. Wala eh. Dependent na. Dahil yung artificial na mundo niya na induced ng cocaine, Bunin-bunin. yan ang dahilan kung bakit lalo tuloy nalulubog sa kahirapan ng Pilipinas. Ano ba yan? Ayan na, baliktad, no? Sabi lagi, mga kababayan, maganda na ang Pati Pilipinas. Cambodia na Si Claire Castro, mga kababayan, ipatest. Pwede ipatest din yan. Kasi parang ganun din mag-isip, mga kababayan eh. unahan na tayo pagdating sa tourism receipt. Ay, nako. At soon, pati sa ekonomiya, talagang maiiwan na tayo ng Cambodia. Ang ibig sabihin, sa Southeast Asia, ang naunahan na lang natin, Timor-Leste, Myanmar, Laos. Ano ba yan? Malapit na yung Samantalang Laos. natin, Pilipinas, talagang nadaig. Yung parang Bangladesh, parang papunta na tayo, mga kababayan, malapit na tayo matalo daw. Pa natin nung may punto sa ating kasaysayan na mas malakas pa ang ating ekonomiya kaysa sa Japan. Tapos naging number 2 tayo, tapos naging number 3. Ngayon, we are 4th from the bottom in Asia.
Talaga Pero sa corruption, malapit tayo sa top mga kababayan, corruption. kung nakakaabalan na yan ha, na ang ating ekonomiya ay mas malakas na lamang sa 4 na bansa at ang 4 na bansa ay Myanmar, Laos, Timor-Leste, no? At ngayon nga hindi pa sigurado kung talagang mananatili na ahead tayo ng Cambodia Darating ang panahon na talagang tayo na ang huli. Itlog na. Kawawa mga kababayan ng Pilipinas. dahil sa tourism crisis. Dahil sa Marcos. Kung maarangkada ang Cambodia, alam niyo naman talaga, basta mataas ang dating ng mga turismo, yan yung tinatawag kasi ng low-lying fruit. Madaling kumita dyan. At kapag maraming turista, maraming hanap buhay na nagagawa para sa taong bayan. Pero kapag vavangag-vangag ang presidente, Vavangag-vangag! dumating. Bakit? O yan, dahil nga meron siyang make-believe world, ayun na nga, nagkakagulo na sa ating mga komunidad. Balik na naman ang paggamit ng droga. Kasi nga, he's leading by example. Dahil sinabi na ng sarili niyang kapatid na siya nagdodroga, anong iisipin ng mga drogista sa ating lipunan? Okay lang. ang drogista, dahil drogista yung presidente. Di ba? Kung presidente, di naman ako kulong, wala naman nangyari sa kanya. Sinasabi ng kapatid na drogista, di sila rin, magdurug-durugista na rin sila. Durug-durugis. Diba? You lead by example. Kung ikaw ay talagang babangag-bangag, pati yung mga Kaya ako'y pabangag-bangag. Titibo-tibo. At ang mangyayari dyan talaga, laganap na naman yung mga krimen, yung mga krumalduman, lagi na RPG na ang gamit mga kababayan. Gabi. ng mga tao. Welcome to the Bangag Administration. Oh. Ang riding in tandem RPG gamit. At saka, hindi natin alam talaga kung anong pwede niyang gawin habang siya ay wala sa tamang pag-iisip. Kaya nga, eto na ang sabi natin mga kababayan. Kung malapit na ang eleksyon, wag na lang kayong mag-people power dahil may may irarason pa si Bangag mga kababayan na mag-martial law. Baka hindi pa babayabayan ng tuluyan. Alam nyo naman, ang mga kabangagan, mga kababayan, pagkakalagkat sa gera, isa na yan. dapat kung nag-people power, dati pa mga kababayan nung early. Mabuti sana kung pagdadala lang niya sa gera, 3 niyang anak. Ako, okay lang yun. Padala mo yung 3 mong anak. Wala nga alam yun sa sabi ni mga kababayan, ni Amy mismo, bumabatak din mga kababayan daw yung mga anak. Talaga, kung sila ay meron ding mga bisyo, no? Pero ang sabi nga, Sabi ni Amy, si Amy mismo, mga nakakakita, inaalok pa nga daw ang anak ni Amy din. Nagalit sa Amy dahil pati anak ko dinadamay daw mga kababayan sa bisyo. it's a household thing daw sa tahanan nila dyan sa Makati. Nakapagtataka ba yan kung alam natin, kung malalaban natin na lahat sila. Merong mga reports na nagsasabi na itong congressman daw ay Sandro. ganyan din ang bisyo. Ay, ako, hindi ko po alam kung totoo yan o hindi. No? Bangagers din. Siguro nga kung ang paggamit ng droga ay talagang tanggap sa kanilang pamilya ay hindi malayo na ang buong pamilya ay gumagamit din. Di ba nagalit nga si Madam Amy. Sabi ni Manang Amy, pati yung mga anak niya Di nadamay. Gumamit din. Mga sport Kaya nga, pangingiwi na yun si yung anak ni Amy. athletes pa naman yung mga anak ni Manang Amy, no, na talagang taliwas sa kanilang lifestyle. Sana na Sila ay naniniwala sa tumigil na. palakasan na gumagamit ng pinagbabawal at droga na nakakasira ng katawan. So talagang, alam mo, babalik tayo doon sa katotohanan na ang kinakailangan i-anunsyo ni Auntie Claire yung paggamit niya ng cocaine na dahilan na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pamumuno ng isang bansa. Uulitin ko, yung ating saligan ng batas naman ay nanigurado na hindi mangyayari na walang leader ang Pilipinas. Kaya nga po, meron tayong Vice President. At mabuti naman po ang Vice President natin ngayon ay nagtambalan sila. Ibig sabihin, may tiwala talaga si Marcos kapag hindi na niya kakayanin, sasaluhin ni VP Sara. Yan naman paggamit ng droga niya. Hindi naman ako naniniwala na yan ay nagsimula lamang nung siya presidente na. Nung kumakandidato pa sila at unit team pa sila, alam po na yan na talagang alam niya na may bisyo siya. At siguro kaya naman niya pinili rin si Inday Sara bilang vice dahil alam niya na pag hindi siya tumagal dahil sa kanyang bisyo, meron naman maaasahan na sasalo. At yan nga si VP Sara, ba't hindi pa niya ngayon ibigay? Dahil yan naman talagang dahilan ba't niya pinili. Dahil alam niya na may kakayahan itong VP Sara
na maging presidente pag siya ay nawala na at alam naman niya na malaking posibilidad na hindi niya matatapos ang kanyang termino dahil nga sa bisyo. Alam mo, pag umabot ka na ng 60 anyos at talagang ang bisyo mo mula pa nung ikay nag-aaral ng kolehiyo, hindi mo na talaga siguro matatanggal yan. Siguro para ikaw ay mag-rehab dyan, bibigyan ka ng ibang gamot para ma-counter yung mga withdrawal symptoms ng cocaine. Pero kung talagang kabahagi na yan ng sistema mo, ay mahirap nang matanggal yan. Baka nga ma-induce pa yung iba pang health issues pag biglang tinanggal. Pero ewan ko kung anong dapat gawin dyan, but gawin na lang yan dapat niyang gawin dahil malinaw. Hayan na, nahuhospital na siya. Yan naman ay hindi dahil siya ay puspusang nagtatrabaho. Alam naman natin yan na party-party lang. Party lifestyle eh. Yan ang ating pinili bilang presidente. Uniko iho na talagang party-party ang kanyang kinagisnan. O dahil dyan, hindi naman niya napupuyat dahil siya ay nagpupuyat habang naghahanap ng solusyon sa ating mga problema. Nagpupuyat yan dahil nga mga sessions kasama ng mga kapwa-bangag at pa-party-party, di ba? O, kaya hindi nagtataka na yung kanyang kondisyon dahil din daw sa matinding pagpupuyat at sa fatigue kasi nga kulang sa tulog. At alam niyo ba, yan talaga yung epekto rin ng cocaine. Kasi yung cocaine parang nagbibigay ng high. Pag ikaw high, mataas ang heartbeat mo, mataas ang blood pressure mo. Hyper ka. Hyper. Makakatulog pag ikaw ay hyper. Dahil yan ang epekto ng cocaine. O, di ba? Kaya nga, ang dapat gawin ni Marcos Jr. talaga, maging tapat sa kanyang sarili. Alam na natin, hindi na niya kaya. Kasi wala ngang solusyon na lumalabas habang nagdudusa. Resign na, oy. Resign na. Siguro, kung gusto niya talagang tayo'y magkaroon pa ng mga alaalang mabuti tungkol sa pamilyang Marcos. Wala na. Alaalang mabuti. Puro mga kababayan, kabalastugan. Pwede niyang gawin ay yung kinakailangan ng bayan, ibigay na nga ang pagiging presidente kay BP Sara na walang bisyo at least. Alam niyo, hindi perfecto si BP Sara. Sa totoo lang, siya ay wala naman talaga perfecto. Wala naman perfecto. Niya ay isang mayor ng Davao at siguro marami pa siyang dapat matutunan. Pero mas mabuti po yan na kaya niyang matuto. Hindi gaya nung merong bisyo na hindi na po pwedeng matuto kasi nga naging sagabal na sa pag-iisip. So hayaan natin na matuto rin si Sara on the job. Alam ko na may mga larangan na kinakailangan talagang pagtutukan pa ni BP Sara. Ano yan? Well, bilang isang mayor, wala naman siya naging karanasan pagdating sa international relations. O bilang isang presidente, bilang head of state, wala rin siya masyadong kaalaman dito sa international law. Tapos siguro, dahil siya isang abogado at Lalo-lalo na si Bangag. Ano alam niyan? Wala nga. ang kanyang undergrad ay medical field. Wala naman talaga. Sino bang may alam niyan? Pero aanin natin yang lahat ng iyang mga kababayan, yung mga kunwari mayroon daw edukado, kami na ang may alam o ganyan. Tapos, yun pala mga kababayan, magnanakaw, pointless and useless. No? Kinakailangan din na mag-brush up sa economics, no? Dahil siyempre, pinaka-importanting problema natin ngayon. Napatunayan na yan ni VP Inday. Tingnan niya, ginawa niya sa Davao City. Lumago mga kababayan. Ang buhay ng taong bayan. Pero ang mabuting Inday Sara, bilang isang college graduate, bilang isang lawyer, merong disiplina para mag-aral. Yan ang importante. At yan naman ang wala ang Marcos Jr. Kasi nga hindi natapos ng college. Wala siyang disiplina na makatapos ng kolehiyo. Alam niyo yung Yung first discipline sa pag-aaral, wala. ng kolehiyo, hindi naman ibig sabihin niya, alam mo na lahat eh. Ang ibig sabihin niyan, trainable ka. Kasi meron ka ng disiplina para tumutok at mag-aral. Ibig sabihin niyan, trainable ka pag ikaw ay natapos ng college. Si Marcos Jr. hindi nga natapos ng college. Hindi nga. Hindi siya trainable at bukod pa sa hindi trainable, may bisyo pa na nakaka-apekto sa kanyang tamang pag-iisip. So bagamat hindi perpekto ang Inday Sara at talagang she has to brush up on economics, on international relations, on international law, meron naman siyang sapat na kakayanan para matuto. And she has the willingness to learn. Yan ang importante. Kasi meron siyang pagnanasa na talagang gawing mas mabuti ang buhay. Grabe naman. Hindi naman siguro ang term pagnanasa. Dahil, bakit pakinggan Aspiration lang. Ganyang pagmamahal at meron kang ganyang
pagkalinga sa iyong mga kababayan na hahanap ka talaga ng solusyon. At para makahanap ng solusyon sa kahirapan, unang-una, kinakailangan talaga mag-brush up siya on economics. Kasi ang economics naman talaga ay siyensya. So yung pagtaas ng antas ng kabuhayan, yan ay nakabase rin sa siyensya. Nakabase yan sa law of supply and demand, nakabase yan doon sa paggamit ng kaban ng bayan para ma-stimulate ang ekonomiya. Ang tinatawag natin dyan ay macroeconomics, bukod pa doon sa microeconomics. So lahat yan po pwedeng pag-aralan ni Inday Sara dahil napatunayan na niya na siya ay trainable, hindi lang dahil siya ay natapos ng kolehiyo, kundi siya ay naging abogado pa. Kaya niyang mag-aral at kaya niyang matuto. Pero Marcos Jr., siya kasi talaga, number one, may edad na. Mahirap na talaga. Pangalawa, meron ng sagabal sa pag-iisip dahil yung napakatagal niya paggamit ng cocaine. Talagang yan po ay naka-apekto rin sa pag-iisip. Baka nga meron na rin brain damage yan. Ako hindi ako naniniwala na epekto Possible. ng cocaine Brain ay da. sa puso, Brain sa da. stroke, sa gastrointestinal diseases. Tingin ko, pati yan sa mental, meron na rin yan. Meron talaga yung brain damage nangyayari dahil yung mga chemicals Kakabainda na. na talagang hindi dapat nasa utak, narariyan na yan. Kaya nga ang tawag natin, vangag. Vangag, diba? ngiwing. Wala ng sense of reality. Kaya nga uulitin ko, kung ang panawagan ni Amy Marcos ay magpahinga na, magpagaling, ako naman, kung meron pa siyang pagmamahal sa pangalan ng kanyang ama, mamahalin pa rin siguro siya ng taong bayan Ay na! No way! Highway? Never. tapos niyang linustay ang pagkakataon na Never. iba ang pangalan ng Marcos kung gagawin niya ngayon ang isang napakamakabayaning bagay at yan ay pag-amin na hindi na niya kayang Paano yung ninakaw? Nilustay na nila eh. Imposibleng masauli. mamuno, ibigay na ang pagiging presidente kay Inday Sara, baka mapatawad pa siya ng taong bayan. Pero Mapatawad. siya talaga ay magmamatigas. At dahil gusto lang niya ng bisyo, gusto lang niya ng luho, at gusto niyang tuloy-tuloy ang korupsyon, at siya ay magpumilit na manatili sa pwesto, hindi lang hanggang 2028 but beyond, naku, Yan talaga, perpetuation in power mga kababayan, sabi ni VP Inday. pagpalain na lang siya ng Panginoon. At ngayon naman, kasama na rin sa aking panalangin na pagpalangin siya dahil yung kanyang ginawa sa kanyang katawan, pagsira sa kanyang katawan, meron po yung kabayaran. At ngayon nakikita na natin, Kabangagan. babayad na siya sa kanyang Nagbabayad na sa kanyang... katawan. At sana naman, huwag niyang kaladkarin ang sambayanang Pilipino kung saan man niya gusto mapunta dahil sa kanyang bisyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. Napakadami pong nanonood sa atin ngayon at alam ko naman kasi lahat kayo naaabala na. Huwag po nating pagdasal na may masamang mangyari sa kanya. Tayo'y Christian. Pero applicable lang kasi yan, Roque, kung ang kung mabuting tao ang iyong ipagdadasal na matsugi, mga kababayan, talagang makakarma ka. Pero kung ganyan, mga bangag, mga kababayan, tapos buong Pilipinas pa ang magsasuffer dahil sa kanila, naiintindihan ng Panginoon siguro. Dahil maraming madidisgrasya, mga kababayan. Buhay ng ilang Pilipino ba? 110 Pilipinos mahigit ang nakasalalay. Pagdasal na lang po natin, thine will be done. May dahilan po yan. Bakit Thy will be done. makabalik ang mga Marcos? Siguro yan ay para maturong leksyon sa atin na dapat tayo ay natututo na sa ating kasaysayan. Huwag nang nagpapabudol muli. Pero tingin ko, kung yan ang gusto ng Panginoon na mangyari, natutunan na natin yan. At sama, Lord, please deliver us from evil. Ay, wala. O sana nga, i-deliver. Andito na yung evil, Lord. Sana ang evil ay magapi. Yung mga kababayan, di ba? Sa Biblia nga, ang mga evil, mga kababayan, is pinapatay talaga. I-defeat the evil. Take us to a better place from where we are right now. Amen. Amen! Salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik. Ito po yung spokesman bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will. God bless. God bless the Philippines. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post the comments below.